push. Alam mo naman, ML na ang pambansang e-sport ng Pilipinas. Banding na to kahit anong edad mo, kahit anong estado mo sa buhay, imposibleng hindi mo nalaro ang ML. Welcome sa ating game number 2 kung saan Omega naman ang nasa blue side, red side para sa Onyx Philippines. Tatanggalin na ang Matilda pati na rin ang Paramis at para naman sa Omega, sila na mismo magtatanggal ng Luoyi at pati na rin yung Paramis. Oo, open nila yung Arlot. So, parang pinapurse sila dito yung Onyx na ipaban sa kanila yung Arlot. Pero pagka ganun, ma-open kasi ibang may hero. So, Fred rin, ibibigay dito ng Omega yung, or ibibigay ng Onyx rather yung Arlot. Mataas kasi mataas yung win rate ng Onyx pag nakukuha talaga nila yung yung Arlot ni Escalera. Pwede nila nakawin though. Nakawin. Oo. Or pwede siguro kaya in-open ng Onyx kasi alam nila na hindi pinaprioritize. So, tricky siya para sa coach ng Omega. Ito na talaga yung labanan ng mga drafter. No? Kasi team effort din yan, drafter. Pero, Kumbaga parang yung drafter, yung final goal. Pero lahat ng players nag-i-input din eh. Pwede natin sabihin, parang, coach, ano kaya coach? Ito ano kaya coach? Ito kaya Arlot kaya. Manjin, tigil mo na kaya mag-Beatrix. Pwede natin. Oo nga no, parang pwede nakawin yung Arlot eh. Oo. Kaya, sayang kasi, di ba, parang na-open. Pero di ba, isa yun sa mga dahil kung bakit in-open na parang medyo matagal na pick eh. So, ibig sabihin, hindi talaga siya dapat Nag-Arlot kasi si Atoy Are. Kaya ayan, kaya kinuha yung Valentina. Quick. Alam nila na mag-Arlot. Panood ko na eh. Yo, nahulog ka sa aking patibong, Yugi Boy. Tsaka sabi niya, synergy kami ni Escalera. Ako naman magpa-final slash para sa'yo ngayon. Para sa'yo. Escalera naman ngayon, Dabog Gaming. Dabog Gaming na to, men. The Minotaur, one of the best roamers right now in the game. Bukod sa heal, ay mabibigyan ka rin ng napakagandang setup, of course, with the Minoan Fury. Ito yung tipo na maiilang kang lumapit pag nakita mong nagka-cramping na. Ito yung tropa mong hindi mo maintindihan, may ginagawang kakaiba. Hindi mo talaga lalapitan. Parang bumubulong lang yan sa sahig, tas biglang, ayoko na. Biglang may cramping na pala. Ba't ka Get out of your mind. Mala experience yan, men. Ayun, nilaban nila ninakaw din. Okay, so ang dami pwede nakawin ni S-Prince dito, pare. Mataas din yung chance para in-overwhelm na ng Smart Omega yung ultimate dito ng Vexana para medyo malito siya. Yung final slash ba? Or yung ayun na yung sinabi na ang ganda ng trades. Para nagkaroon ka ng sariling final slash para dito sa Onyx. Tapos meron ka pang Nolan. Tapos kinuha nila agad yung Nolan after i-pick yung back siya. Pero crucial siya kasi so far sa mga laban natin, pagdating dun sa mga laban ng utility jungle at saka assassin na jungle, medyo umaangat ang back siya compared sa mga assassins. Pero si King Kong yan eh. Si King Kong na to eh. Kumbaga parang the assassin, yung parang assassin na King Kong, iba to eh. Kumbaga nasanay tayo na tank yung King Kong ngayon, pero iba pa rin talaga yung assassin King Kong. Tapos, iniisip ko nga eh, dahil nga nasabi mo na si Basha, bakit hindi nalang Popol, no? Para Popol and Basha. Popol and Basha. Kaya palang umingiti ka kanina. Pwede piliin. Uy, pero pwede din Popol ni Kelra? Hindi, Popol ni Jom. Popol ni Jom para Popol dalawa. and Basha. Para dalawa, Popol and Basha. Matagal na yun Ngayon, naalala ko. Naalala mo lang. Sorry, kasi hindi naman na namin naabutan ni Chantel yung mga araw mo, Hindi ko nga napanood yun eh. Kung anong sabi na matagal na yun eh. Sa ML. Tingnan na lang natin ang stats ni Super Friends on his Valentina. Hindi gaano kataas ang kanyang KDA. Pero ang Valentina kasi, iba-ibang timpla yan. Yan yung hero na nilalaro mo every game is a unique experience. Kasi depende din siya sa mga unique heroes ng kalaban nila. Kasi medyo dependent siya, di ba? Tsaka majority kasi dito ng mga heroes din na ginagamit na ni Super Friends is yung mga Luigi. So, hindi na natin usually nakikita to. But, para dito sa side ng Omega, tanggalin muna nila dito yung X-Board kasi mahirap nga naman mag-back siya kung inaapuyan ka na. Inaapuyan ka na. Parang, aray! Masakit talaga yun. Yung paano lang eh, paunti-unting sakit. Pero mukhang CC na nga ang tatanggalin nila. With the X-Borg and CC ban, mukhang si Gem ang natamaan ngayon. Ano na lang ang natitira para sa XP lane? Pwede pa rin siya mag-Yura dito. Uranus pa rin to. Pero kasi may pang-counter na sila sa Yura. Meron silang back siya eh. Kahit papaano may unting pampalambot. Pero ayun, Kelra. Kelra classic to Kelra. May panalo na yan sa jungle. May panalo na rin sa gold lane. Nga pala. Ang iisang pick ni Kelra na pinanalunan na niya ng 2 role. This is
the vintage Kelra pick. Kaya rin siya kampiyon, of course, ng back 2021 pa eh. Ano pa yun, MSC. Oh, yun na yung- Classic to eh. Dito siya nakilala eh. So binabalik niya against Omega. Sakto, parang nangangamoy MSC na rin ng international scene natin, no? Oo. Talagang kahit saan kang pumuntang MLBB League, ay maririnig mo ang salitang MSC. Pero mukhang Claude ngayon na magiging lock-in ng Omega. Ano kayang isasabay nila dito para tapusin ang kanilang draft? Ayan na nga. Sabihin ko sana bagay sa Onyx yung Ruby. So, No kinuha one ng can take you from kinuha me. ng Omega dito. So, parang ang ano nila dito is talagang guguluhin nila dito yung mga players ng Onyx. Tapos, dapat maging maganda yung pasok ng I'm Offended plus yung Blazing Duet. So, ano to, synergy of skills, continuity of skills para sa Omega. Para mas sa Onyx, kailangan nila kumuha dito ng sustain kasi squishy na yung ano nila eh. Yung mid-3. Yung mid-3 nila. Well, yung mga heroes naman ni Gem ay gano'n na. Makukunat. Hindi na ako magugulat kung magiging na sila ulit. Oh, may Yuzong at Lapo pa naman, no? Parang yung mga basic na XP laner ay nandiyan pa rin naman. Available din para sa Onyx Philippines. Ang tanong na lamang kung anong pipiliin Pwede din nila. Yung Grok pa nga, I no? am the priestess Pero of ayan na. Ayan na. primal lightning, Edit! the hunter of Crowd all the control evil muna. gods. Tsaka Oh. may hater din. Oo, panghuli din sa kulot. Ang lala din kasi ng crowd control na meron yung Omega, no? When you think about it, ang dami, yung first 3 picks nila dito na nangasalta, meron ka ng Vexana na may around 2 to 3 seconds crowd control, dagdagan mo pa ng Arlot tsaka Yeah. Ruby, siguro kung pag pinaghihila ka na kung saan-saan. Tsaka yung yung back siya pagka gusto mo nang umalis nung hinihila, Oh. harangan mo. Haharangan ka. Oh, di ba? Parang lang. Okay, yun yung maganda dito para sa side ng Omega. Sabi natin kanina medyo kinula sa crowd control. Ngayon naman, napakadaming crowd control para dito sa ating, sa kanilang lineup. Kaya kung mapasin nyo, 5 versus 4. But a good thing here for Onyx, meron silang sagot. For me, yung Minotaur talaga yung super counter of all initiation. Kahit nga yung Kulot ay pwede niyang pigilan pag na-timingan yung Blazing Duet. Mabilis nilang pinili yan yung Valentina at saka Minotaur eh. Parang in-expect kasi nila na nakawin yung Arlot natin. O sige, Super Prince, go ka. Tapos kapag meron ka kasing Minotaur, tapos may Arlot, parang yung Arlot magdadalawang isip din dumash in eh. At saka kung sinong i-final slash mo, Oo. baka ma-final slash siya yung Minotaur sa mga kakampi niya, Oo. tapos diretso dabog. So, medyo, yung hero mismo itself, threat na agad. Wala pa siyang ginagawa. Dito na natin makikita no, kung makakakuha pa nga ng chance ang Omega to secure a point in this match. Meanwhile for Onyx, mukhang nasa comfort zone si King Kong ngayon with his assassin, no? Isang taon yan. Isang taon na si King Kong sa liga natin. Marami ring nagsascout talaga sa kanya. Yeah. Itong player na to parang future to. Kasi sa lahat ba naman na nauso yung mga utility, siya yung madalas mag-assassin. At ngayon, with the killer type, kaabang-abang to. Mukhang action ang idadala ni King Kong. Oh, tsaka tandaan natin, si Nolan ay isa sa mga pinaka-contested na heroes dito sa ating liga. I think still number 1 kapares ni Matilda. Kumbaga pag nakalusot ang Matilda o Nolan, halos milagro na. At saka Matic pag nakalusot din, imposibleng hindi siya makakuha. Tsaka for Nolan kasi mataas yung chance niya for yung mga Lord the Steal, objective stealing. Kasi pwede siya pumasok agad, tapos biglang makaburst agad. So kaya nakikita natin na talagang umiikot ang mga players ng Onyx doon sa may XP lane kasi nakita nila yung threat kanina for Riot. And at the same time, doon din magsaspawn yung turtle dito sa ating laban. Pasok ngayon si King Kong, Dimensional Rift, okay. Mark, binabanatan. Oh, Ayun na. Ultimate mula kay King Kong. Kulang, ang daming shoutwood, Oo. pero nakita mo yung threat, pare. Force the flicker out of Mark as well. Saktong-sakto, wala nang Ruby na may flicker sa sunod na turtle fight. And that's gonna be crucial para sa Onyx Philippines. At makakapag-level 4 pa rin naman si Andorio as we approach the first turtle of the game. Ang tanong ay makakapag-4 din ba si Super Friends? Yung kay Super Friends, pwede nang habulin actually, pero hindi sila makapunta doon sa may baba. So probably ay inaabangan lang muna dito. Even na Escalera binigay na sa kanya kasi nag-level 4 na. So pwede mag-level 4 dito si Escalera prior this turtle objective. Hindi na nakuha ng Omega yung turtle. At saktong-sakto, umalis din lang pagkatapos malinis na pag-take para sa Barangay Omega. I'm liking this. Kahit may crowd control ang Barangay Omega ay hindi nila pinipilit ang mga hindi na kailangan pilitin pa. Objective lang muna. Pwede naman eh. At saka, kaya kasi nilang i-punish si King Kong. Kumbaga si King Kong mapamali lang ng pasok, ang dami nilang option eh. So, alam nila, sige, matatakot sa atin to. May 3 tayong panghuli sa kanya eh. So, goods na goods tayo. Pwede nating gangsterin.
So ngayon para dito sa Onyx, kaya din talaga sila naging maingat nga. Kasi di ba most of the time, pag may Nolan, parang ikot na agad dun sa jungle ng kalaban. Pero kasi ang katapat niya is back siya. So mabilis lang din na makakapunta sa mga ibang areas ng mapa. Pero ito para sa may top lane natin, maganda yung magiging matchup. Pero mas mabilis, by the way, nakakapag-clear dito ng minion. Ayun na. Oh, yun na. Okay, pasok ngayon si King Kong and Company. First blood mula kay Escalera. Inapat si Mark. Saktong-sakto, wala pang flicker. Talagang bilang yung mga ganun. No, ano nila eh, sabi, ito. Wala na ito flicker. Pero Ganun yung call eh, no? yun yung kanagandaan dito sa Onyx kasi kahit sino parang pwede nila i-punish. Makikita nga natin na for Onyx Philippines, kahit sila na nakuha ng pinakaunang kill, ay lamang pa rin ang Omega ng Bagya with their 400 gold lead. Still, anybody's ball game, 3 minutes in. Kung sino makahanap ng mga ganyan. Hila Blazing Duet, pero medyo madulas. Si Prince. Dulas mula kay Prince. Nakawala. 3 ult yun. Naramdaman niya eh. Iba ang senses dito ni Super Friends sa kanyang Vexana. So still a good sign para dito sa Omega kasi meron pa rin silang paunti-unting kalamangan against Onyx. So mamaya pa natin makikita dito kung paano nila i-convert yung Blazing Duet. Knock up. Ariel, Gem ngayon tinatangke. And Gem will survive yung potential gank na gustong gawin ng Omega. Safe na safe ang Onyx. Ang hirap naman kasi gank ng isang inhibit. Biruin mo, napaka-tanky na nga, may primal draft pa. At kapag nagkamali ka ng ganun lamang, si Escalera ay ipinaangat pa. Hila, EG Boy nilabas ngayon. Flicker out para kay Escalera. Ito na may counter ba para sa ng Onyx. Kinalaban ba nila to? Super Prince sumudulas-dulas lang. Ayun! Counter EG Boy mula kay Super Prince. Pero wala yung mga kampi niya. Siya ngayon na mapapunish Mark with the kill. Ito na ba ang Omega? Second turtle of the game. Nice control over this turtle, but Escalera nandun lang sa may bandang corner. Magdadabog na rin siya. Isa matatamaan. Here comes King Kong. Tabog pero counter go ng final sweep. Blazing Duet naman para kay BJ. Mr. Zone. Saman Force nilabas na ni Kelra. But Andorio will secure the turtle. Kelra lumalaban sa 3. Saman Force synchronization. Kelra! Ay, Kelra! 1v3 situation. Pero nawala yung Saman Force. Woo! May isa pa siyang King Kong, King Kong! Habang nandito si King Kong, flicker out para kay Okir. Meron bang fracture? Ah! Fracture sa mukha! Fade away, fracture pa ang kanyang pinakita para tumama ang kanyang passive. Mechanics is real para dito sa Onyx Philippines. With a 3v1 now, a 3v2 si Andori naman ang umaharap. Escalera, hindi na niya itutuloy pa. Sabi niya, hindi ko na yan papasukin. Grabe yung long jump ni King Kong no moment na yun. Tsaka yung onti na yung buhay ni Escalera pero sumakto yung Minoan Roar. So grabe yung healing. Yung sinabi natin average sustain or average heal na pwede ibigay ng or strength ng Omega, yun naman ang ginagamit ng Onyx against them. So may kita natin dito in terms of items na kanilang difference para sa mga gold laners natin. Ang nga lang dun is yung area of effect probably ng kanilang mga ultimates. But look at this glowing wand na. Masakit na si Okir. Si Okir. Gusto ko lang sabihin, ang lala nung outplay ni Kelra doon sa 3. That was a 3v1 and sobrang hindi siya ganoon kalapit doon sa Zaman Force niya. Pinesto niya pa talaga yung sarili niya doon sa may bandang stone para lang mamaneuver niya yung pag-iwas dun sa mga skill ng 3 kaharap niya. Kakaiba talaga ang micro ng K&K. And looking at the gold difference ay nakakalamang ang K&K connection against their counterpart sa Omega. 30 seconds bago lumabas ang ating pangatlong bagong ng larong ito at mukhang tumatambay na ang bagong barangay. Kailangan muna nilang maging maingat. Kasi pagka may mga moments na sila nauuna, yung dito, counterplay ng Onyx na binabakay na. Kailangan na naman, okay, kailangan ma-burst kagad doon ng Omega pero hindi nila na-burst. Iwasan pa yung EG Boy. Si Super Prince, kukuha pa siya ng hero, hindi na. Okay, Zaman Force para kay Kelra together with the Minoan Fury. Habang si Mark nag-aabang, King Kong nag-aabang din. Unahin muna nila yung Eternal Guard na meron nilabas ang Omega. So Onyx will back off. 6 minutes, unli dash na agad si Kelra. Pero mukhang madaming nabatong ultimates dito ang kupunan ng Onyx Philippines at pati na rin ang Omega. Kaya naman papabagalin nila ang certain take na to. Super Prince still has the I'm offended. Pero si King Kong Mark. Conceal para kay Mark. Okay, fracture out for King Kong. Re-respetuhin mo na ng Onyx to. Turtle pa lang to para sa ating dalawang teams kasi nire-respeto din talaga nila yung crowd control na pwede ibigay ni Mark. So even yung kanyang ultimate ginagamit na pang face check. Okay, hindi na magkakantest ang Onyx. Pinag-retry lang talaga ni Kelra. Pero ngayon si Andorio dahil nakuha niya ang turtle ang ititrade dito ng Onyx Philippines ay Torre naman sa baba. Mukhang prepared naman silang ibigay ang turtle na yon sa presyong Torre sa baba. Nag-call sila dito. Okay, wala na tayong ultimate para kay King Kong. Wala na rin si Escalera. Out na tayo. Ibigay na natin. Bawi na lang tayo sa iba. And
now Omega. Nawala ang maliit na gold lead na meron sila kanina. Lamang na ang Onyx Philippines. Still anybody's ball game. Dahil nga napakaliit pa lamang ng lamang ng Onyx. Pwede pa silang lumaban dito sa may top side. Mark missed the I'm offended. Check natin ang ating Infinix item build. Okay, makikita natin dito para kay Kelra, kaya naman pala mabilis kasi yung emblem set niya din plus sa Feather Event. So talagang pwedeng anti-dash na later on and even a damage spike because of the Blade of Heptasis na rin, Hunter Strike. Kaya King Kong ay nararamdaman natin. Nag-miss din yung onward. Okay, so ano muna dito? Nagkakapaan muna yung mga teams natin eh. Ito yung part ng boxing na parang nagta-touch gloves pa lang sila. Pero ito hindi na touch gloves to eh. Conceal, okay. Oh! Hinarapan ni Escalera, nagdamang binuman Fury. Habang ang ganda ng onward. Here's shadow ni Jem. Blazing to win na para kay Joe. Dito rin damage. Wow! Okay, counter go mula kay na Super Prince. Dahil meron din siyang sarili niyang sweep. Habang si Kelra ngayon, Synchro Vision. Habang sa Ryota makakill ng isa. Pero si Kelra with a Synchro Vision kill. Sabay may extra purple pa ba to? 2 for 1. Kelra with a kill. Kelra with a steal. Nakalamang pa nga ang Onyx Philippines doon. Here comes another Zaman Force. Humaharap sa tatlo. Dito ka lang makakakita ng gold laner. Na-zoner na rin. Sobra ka naman, Kuya Dwayne! Sabay may torre pa! At saka if ever pa na pumasok or gusto pang dumepensa ng Omega, yung may nakaready din parang EG Boy from Super Friends ng moment na yan. Because of the team fight, nakabili na rin ng Holy Crystal si Kelra dito para sa kanyang Harit. So talagang kabisado niya yung hero. Oo. At yung nagkakarinig kasi ng shield or bumabalik kay HP dito ng isang Harit if ever na papasok to or makaka-hit ng skill against Onyx. Pero parang alam ng Omega na malayo pa yung mga Onyx. Parang First Wow. Lord. Ilalaban ng Omega to. Sabi nila, hindi kami matakot laban to. Minuman Surel. Ah! Apat! Ang kanyang pinatalon. Apat ang kinambyo. Pero ngayon, si Job nasa bandang gitna ng lahat. Bumabanat-banat na si Job dito at Job, Big J. Nira pa na nga. Art of Thievery. Nasa kanyang camera. Bumabang-bang-bang si Kuya Job. Kalate ang buhay. Job and Mark. Job with a double kill. Napakagandang blazing duet mula kay Big J. 2 for 3 man na naging trade. Lord pa rin ay napunta sa kamay ng Onyx Philippines. Ito yung mapapasabi ka na Omega ang nagsaing pero Onyx ang kumain. Jom pa rin ang nakakuha ng gold. So kahit papano, okay naman ang naging trade. Oo, mabilis lang para sa kanila na dumepensa and we have to commend Escalera on that dami ng was Fury. Grabe yung presence of mind Oo. ng Onyx ng moment. Sino makakapag-isip na, uy, naglalord, tas umabot pa. Dito yung mga tumatalon. At makikita nga natin yan sa instant replay na nahatid ng Infinix. Yung magbo-burst pagpasok Lord. ni King Kong, oh. Bang! At saka ano pala, parang patago din na pumasok dito si Escalera talagang sa dulong-dulo ng kanyang flicker. Minuman Fury. Kailangan niya mapigilan lahat eh. Kumbaga yun yung stun mo lahat, retriko. Oo, Ganun yung ginawa. sige, stun mo. Sige, stun mo, retriko. Jeff, Si ngayon Jeff. pasok onward. Oh, Pero no. free hit si Job. This time, hila mula kay Mark. Pero ito yung nalgar nandun. Medyo na-damage yung hila. Pero yung damage ni Big J nandun. Tinutunaw ngayon yung baka. Tinutunaw ni Joe. Okay, makakuha ng last hit. Binabanatan niya yung Super Prince. Super Prince ang lalagkit. Triple kill si Big J. At doon nadali, nadulas ng bahagya, Oh, na-cyclone napunta, eye. na-cyclone ay si Idol! Cyclone Alam Idol. mo, madami talaga yung history ng Cyclone Eye na yan. Mga lumang season pa ay talagang mayroong mga nadudulas. Alam mo, ang daming outlay na nagagawa ng Onyx na laban na to, pero commendable ang Omega kasi hindi sila umaatras. Sige, may mga times na natatalo kami doon sa mga play, pero dinadaan din ni na Big J sa galawan eh. At makikita natin yan sa ating instant replay natin ng Infinix. Hindi na nakita yung dulas. Ayun oh. Grabe, ang ganda ng nung ulti doon ni Mark. Tsaka if ever man, kung walang flicker man si Mark doon, sakto pa rin yung Eternal Guard ng Vexana. So, napakaganda dito para sa side ng Omega. Kaya naman sila namang para dito sa ating laban. So, kailangan nila i-capitalize dito yung kanilang lead in terms of the minion flow. At nasira na nga nila yung top lane. Meron pang Athena Shield dito, yung si Mark. So, magiging madali para sa kanya dito na hanapin or harapan yung mga players dito ng Onyx. And I think this is the largest gold lead na nahawakan ng Omega in this 12-minute game. Yeah. One of their biggest chances to potentially extend this series as well. A conceal play might happen here if you're Omega, pero na-check push ni Idol. Ni Naramdaman. Idol Kelra, Idol Dwayne. Kung ikaw ang Onyx dito, kailangan kahit paano mabalik mo yung outplay potential mo. But then again, sobrang sakit na ni Big J sa laban na to. Look at his score, 5-0-4. Malefic Roar na yan eh. So kahit ikaw si Escalera, matutunaw ka kay Big J. Parang pinaka-play ngayon ng side ng Omega is
i-force nila na gamitin agad ni Escalera pang counter set yung Minowan's Fury. Oo. Pagka nagamit na yun, pwede na dumiretso na pumasok si Big J. Dahil kita natin damage dealt is 45,907 at namang di siya by the way for gold as compared to eto na naman yung Lord. Okay, si Big J bumabanat. Lord, niluluto na ng Omega. Tanong sinong kakain? Okay, si Jem ang papasok ngayon, pero Andoyo will take the last hit habang natutunaw ang buhay ni Jem ni Big J! Sabay Ryota with the slash of a lifetime! Double kill para kay Big J ngayon. At ang ganda ng dodge ni Ukil. Here comes Kelra! Susubok siya umaplay dito. Single vision Super flash! Blitz! Habang King Kong! tumatakbo na. King Kong nakabang sa apat. Hunin pa niya si Mark dito. Big J ang maiiwan. Foul play niya si Kelra, but si Kelra makakuha din ng kill. Double kill. Si Mark na dito. King Kong nag-aabang. Hawi ng buhok. Habang si Mark na dito. Subok kaila kay Super Prince. Super Prince tumatakbo. Hinahabol ng malaking dartboard. Yung dartboard tumatakbo na din. Yung dartboard na tumakbo. Andoyo uma-out na. Retribution. Sabay fracture slash. King Kong sabay hawi ng buhok ulit. Pero makakakuha pa rin sila ng mid lane inhibitor turret at tuloy-tuloy lang ang pagdepensa dito ng Onyx. Parang buy time talaga yung ginawa lang ni Andori no moment na yon. So maganda pa rin ang nangyari dito para sa side ng Smart Omega. Lamang pa rin sila in terms of gold. At dahil doon yung minion wave na naka-flow. So maganda yung ginawa dito by the way ni King Kong. Kasi inaagawan na lang niya ng orange buff. Si Jom kasi most probably sa kanya na yan napupunta. And look at Jom, 11k gold. Meron pang Malefic Roar and Rose Gold Meteor. Oo, pang-counter na yan kay Kelra pero walang yan. Sobrang daming nangyaring laban. True. Yung Lord pala nagsulo na. Oo. Sulo na sabi. Ayaw Hindi niya na ako natin tingnan, nakita. Ayaw niya akong tignan. Ito na lang mag-isa na lang siya naglakad doon pero nakakuha pa rin naman. Mission successful para sa Barangay Omega. And for Onyx Philippines, makikita naman natin na lock item naman na ang parehas na gold laner. Kailangan na lang talaga na maalagaan o mabigyan ng tsansa na makapag-free hit. Yeah, I think Kelra did a great job patiently waiting for the right time to pop the Zaman Force. Sa kanya pinakanahulihan, kung walang nangyaring ganon, could have been a disaster para sa Onyx. At saka ano dito, alam mo yung... Wait lang. Sige, tingnan natin ang ayun! Alright, binabanatan pa si Kelra. Nako! Late na yung Zaman Force! Ngayon, hinahabol si Mr. Jem. Figure out para kay Jem. Jem, lumabas na lang sa kanyang robot habang yung dartboard nandyan pa rin. Cut na minion wave. Nice cut mula dito kay King Kong. At doon na nga nadali sa check bush. Dalawa ang wala para sa side ng Onyx Philippines is Escalera and Kelra. Pero mukhang hindi naman ipupush ito ng Barangay Omega at mag-aabang na lang sila ng ating sunod na Lord ng larong ito. 40 seconds from now, this will be our third Lord of the game. Ngayon para sa side ng Smart Omega, kailangan dito maging wais ang kanilang decision making. Again, yung naging performance nila yesterday, parang kinulang pero parang pwedeng ito na yata. Ay! BJ! Sakit yan! Sabi mo, kinabahan din ako doon. Kinabahan din ako doon, men. And ang crucial ng ganong klaseng pick-off if ever natuloy nga. And for Onyx, mukhang pwede pa naman silang pumalag sa ating sunod na Lord fight. Kompleto na muli ang kanilang oponan. And you could say the same para kay Omega. Mga battle spells natin by the time na magkaroon ng laban sa Lord si Jem at pati na rin si Mark ang wala lamang na battle spell sa laban na yon. Ito, by the way, si King Kong bumili na rin ng si Halbert kasi parang hindi na bibigyan agad yung mga natin, kalaban. Kaya nakapag-free hit din talaga yung mga players dito. And kailangan may bumantay kay Ryota talaga. Grabe yung mga final slash. Na mga magaganda, no? Kanina may flicker siya dito. Walang flicker si Jem. Kakasabi lang ni Umi, pero ito purify na para kay Kelra. Game-breaking Lord na ito para sa Omega. If they take this one, may malaking tsansa na pwede na rin tapusin ang larong ito at patagalin ang serye. But for Onyx Philippines, ito na ata yun. Mark with the conceal. Conceal Mark, okay, hula. Hilahin niya muna si Kelra dito, nakap muna. Para doon kay Isip na dito, si Kiyong tinan natin kakayanin. Balik King Kong yung last hit na to, hindi na. Sabi ni Andorio at nagwagi ang mga kulot. Napakaganda din dito ng pagkakakulot ni Okira sa kanyang EG Boy. Ginamit niya para mahanap kung nasa yung mga play. Hindi siya hindi siya yung tipo na EG Boy para magbigay ng damage. Oo, Talagang pang-zone. Pang-zone lang, pang-vision para sa kanila. But 15 na 12 ang ating score, 3.8k gold lead para dito sa Omega. At by the way, maganda talaga yung Rose Gold Meteor para dito kayo, Jom. Kasi kaya siya, kaya niya makipagharapan dahil doon sa 10% lifesteal din. Tsaka passive no mismong item. Malinis na pag-take ng Lord para doon sa Omega. At ito na nga yung tunay na lock build para kay Jom. Bukod doon sa Rose Gold na nabanggit mo, ay binenta na niya ang kanyang sapatos. Ginawa ng Windtalker. Oo, may movement speed din kasi yan eh. Kaya parang good din. Jom, Big J,
Nag-iinit si Kuya Big J. Ready na Boomers. Tingnan natin kung tandang-tandaan niya pa ba ang panahon ng tagtuyot. Big J, Art of Thievery. Big J, PMI out. Torre na lang muna para kay Big J. Makakapag-clear naman sila at bukas si Ryota naghahanap ng anggulo pero magbabak na ang Barangay Omega. Disiplina muna ang magiging call ng Barangay. Ayaw nilang mag-asim doon sa dulong yon. Maingat din si Kela kasi most of the time pag nakakita siya ng mga ganong kalahati yung buhay, hahabulin niya kasi meron Oo. siyang Zaman Force di ba? Game na siya doon. Oo. Pero napanood natin ang Omega yung laban nila kahapon eh. Kaya kumbaga nung naririnig nila, teka lang, ganito tayo kahapon, labang tayo, pinush natin dito sa side na to. Back muna ha. Oo, Baka wag muna, mamaya matalo mag-aasim, na ha. naman eh. Oo eh. So, 90 seconds ulit bago makakita ng panibagong objective para dito sa ating dalawang koponan. At ito na yung mga moments na, let's say, equilibrium na. Parang hindi na magmamatter masyado yung items. That's true. More on ano na lang to. Buy and sell na lang. Buy and sell, like the immortality here for the Big J. Big Pindutan Gaming na lang to. Pindutan na lang talaga. Tapos yung pa yung may mga habang nabubuhay ka sa yung immortality, benta imo, binitranchon. Oo, ang Doon hirap. doon na natin makikita eh. Ginagawa mo ba yun? Ginagawa Ay, mo hindi ko kaya. Ikaw, Ako din, marksman ka, hindi. Ikaw. Ako kaya ko kapag siguro base muna ako. Tapos bibili, no? Or pause muna yung laban. Oo. Ang hirap gawin nun ha. Nakikita ko kasi yung mga pro player, ang ginagawa nila, sinasalta na nila, Naka-reserve. naka-reserve na. Oo. Para mas mabilis pindutin kapag may okasyon. Pero ang hirap pa rin talaga gawin kahit naka-reserve eh. Para malilito Ayan, ka eh. naka-reserve na yung concealed play. Escalera, nahila. Oo, napakalayo na kila dito. Yung Ay, may iba, may iba. Oh! Escalera mabubuhay dong. Okay, naharangan si Ukir dito pero okay lang daw. Dahil si na King Kong, susubok ngayon. Yung purple nakikipag-dance na rin. Pilit yata. Dance the night away. Big J ngayon, susubok okay. Decide lang muna para kay Big J. Ang ganda ng pagkaka-flicker ni Escalera doon. Ang pinaka-gusto talagang gawin ng Omega is hindi magkaroon ng kill naman. Gusto lang nila ma-proc yung immortality ni Escalera para pag nagkaroon din sila ng teamfight dito sa Lord na magsuspawn ay Wala. maging madali or mailang si Escalera na mag-Mino One's Fury. Ito, nakatunay na lock build na rin dito si Okir. Eto na. Nagbenta na ata ng isa pang mabibenta para maglabas ng Blood Wings. Oo, para pure na. Lock items is real. Garage sale na to, guys. Ayan o, may sapatos pa rin naman. Pero makikita natin na talaga nagpo-focus na siya sa raw damage, Yeah. raw magic power na kanyang makuha. At kung magtataka kayo kung bakit may blessing ang kanyang boots, libreng gold kasi yan. Yan. May timing yan. Yan. Timing Parang is real. maririnig mo, okay, pwede na kayo mag-ano mag-robots Ay. Galing. Okay, hila na naman. May immortality pa to ha. Hindi ko nag-buff kanina, pero ayun, nag-buff na yung immortality. Tingnan natin, di pa pinapasok yung Zaman Force. Okay, Jem, pumasok ngayon. Pero makukuha ni Jem si Andorio. Walang retribution this time. Ang side ng Omega. King Kong, nasa gilid. King Kong, kita naman natin. Mr. Kimpy, King Kong, hindi alam to ng side ng Omega. Alam ba alam nila! May kita na si King Kong, fracture out. Ay! Oh! My God! Hindi tumama. Another satisfied client. Naku po, alam nila na walang final Eska! speed. Si Ryota, laban ngayon si Escalera. Ay! Natunaw si Escalera. Tingnan natin, Mark! sumunod dito sa gilid. Wala to si Mark. May mortality si Mark ngayon. Mga-out si Big J. Habang nandun si Kelra. Kelra! Corner dash. Habang blazing duel para kay Big J. May immortality si Kasama Kelra! na siya, BMI out. Ukir will take the kill. Mawala si Jem dito. Double kill para kay Ukir. Ang ganda ng Winter Truncheon. Nandun pa rin si King Kong. Fracture. Wala si Jom. Ngayon si Super Prince ang King maiiwan. Kong! Ukir Ukir! ngayon. Nandyan pa si King Kong with a shutdown. At tuloy pa rin sila. Si Ryota ay meron na rin immortality. Nagkabilihan na habang naglalaban. Hindi tatama yung final slash. It's a 2v1. At mukhang magbibili lamang ng oras. Kailangan tumepensa ng mga Sonics. Gusto mamang yung barangay. Oh my goodness! Mula kay Ryota, Mr. R. Basta't kulot. Binigyan ng salo ang Onyx. At parang tinarapot siya yata. 8 segundo para kay Escalera. Sapat ba ang kanilang kapangyarihan para tumepensa? Ito na nga ang mga minions at makakadepensa pa ang mga Sonics. Kakaiba na itong pinapakita ng Omega. Grabe si Atoy R. At makikita natin, we have to commend yung, pagkamit ng skills ni Okir nung moment na yon. Naka-double kill pa siya when all along akala natin Onyx na yung lumamang after nila makuha dito si Andorio. And even for Big J, talagang napakalaking step up. Oo, binigay nila lahat. Binigay nila lahat. Oo. Akala natin doon nalalamang ang Onyx. Kasi nga kung iisipin mo, nawala yung final slash eh. So, gumaw na doon si Escalera. Yun na yung kuli. Walang slash. Tsaka men,
nakuha nila si Andoryu. Oo. Simula pa lang ng Lord fight na yon ay napitas na nila ang jungler. But Omega, alam nila kung paano laruin yung laban na yon. Hinanap nila si King Kong. Kinailangan nilang tumakas doon. Ito total reset to kasi walang may immortality for both teams. So ang mataas ang chance na talagang i-reset muna ng mga players natin yung objectives. But maganda yung ginagawa dito ng Onyx na mag-clear muna sila ng minion wave para merong flow. Kasi pangmalakihan yung ultimate nung Claude. Nung Claude, oo. Pag naubos sila, mahirapan sila. May naaamoy ako dito, men eh. Ano yun? Ito yung pag-assassin ka, tapos ang utility yung kalaban, yung side lane talaga kailangan mo panoorin. Oo, kasi may malamistik ka na pag-split. Oo, yan ang ata. Ginagawa si King Kong. Kalahati na ang buhay ng Lord na ito. Si Mark naghahanap ng angulo with the I'm offended. Escalera! Igugo nila to, tatlo kayo tatama ni Escalera. Blaze into it para kay Joe, pero tatama pa rin kay Escalera. Kung titignan may baba ngayon, nandun si King Kong na nagpupush lang dahil Torre lang naman talaga ang kalaban ng pag-abol pa rin na side ng Onyx. Dahil sabi nila, huwag mo pabakin, huwag mo pabakin. Basagan Torre, out para kay King Kong. At doon natin nakita na lumamang ang Sonic. Pero Lord pa rin ay napunta sa kamay ng Omega. Pwede nilang i-counter push ito a few seconds from now. 40 seconds bago lumabas si Jom at si Andoryu at mukhang mauunang lumabas ang Lord. Oh, ito na yung sinasabi kanina ni ito na yung sinasabi kanina ni Omi na kailangan bantayan yung mga side lanes. Kaya kung mapapansin nyo, ikakat na lang muna ni Jem yung mga minion wave. Even si kaya haharapin nila. Ako, delikado yata yung parts. Okay. Okay, practice lang daw, practice lang daw. Sabi ni King Kong, kalma lang daw. As Omega, kailangan nilang magamit ng tama yung Lord na todo. Pero Delix to, tatlo lang sila. Tatlo lang sila. Tsaka yung bot naka-flow. If ever na maubos sila, parang napapaligiran Oh my sila. God. 4 corners of the room. Oh my God! Oh my God! Isusukal nila! From behind! Hiniwa ni Mr. Red Hair! King Kong! Nahanap ka ng pogi, men. Kapag nakita ka, akin ka. At si Ryota naman ata ang 2v1 dito at babagsak din. Dalawa na lang ang natutira para sa Omega at 5 para sa Sonics. What a play mula kay King Kong! Hiniwa niya! Si Ukir parang yung hiwa ng kipi niyang buhok! Ganun katindi! Alam mo, kailangan gawin na ngayon ng Omega is kailangan nilang kumalma kasi no moment na yun, naka-flow yung minion wave ng Onyx dun sa may bottom lane. Pwede sana nga nangyari is may nakabantay sa Lord nila kasi madedepensa naman at hindi sila kompleto by the way during that moment. So, medyo mahirap for them to go for a tower lock dahil may mga dedepensa from Onyx. So, ngayon, it's just Jom and Andoryu. May pang-counter pa pero meron namang Purify dito yung Claude. Oh no, 2v5 scenario. Andoryu tinakot na ni Super Friends. At tatapusin ata ito. Uy, naka-minion! May passive yung Arit ha. Kayang-kayang tapusin yung base. Isang mabilis na base lock lang yan. Para side ng Onyx. Dalawa lang dito. Si 3 Jom seconds. at si Andoryu ang maiiwan. Winter Trojan. Tinabugan ni Escalera. Here comes Ukir. Nandito na si Umir. Tatapusin pa to. Nagsaman force. Kakayanan wala nang pa. minion! Nandoon ako naubos ang minions. Pero buhay pa rin ang side ng Onyx dito. Mabubuhay pa lang si Ryota. Unti na lang daw to. Sabi ng Onyx! Onyx will take the victory! Another sweep para sa Sonics. With a close game like that, mapapaisip ka. Ang bagong barangay hanggang ngayon humihinga pa rin pero Onyx ang nanalo sa seryeng iyon. Hindi nila kinaya ang bonding ng Super Family. Grabe, ano dito, sabihin na natin, patience ng Onyx during that moment, tsaka decision making talaga. Oh my goodness, parang this is the second time na, yun na yun eh. Ikaw yung Omega, yun na yun eh. Kaso kasi naka-flow ngayong minion wave sa may bottom lane, dalawang players nila yung patay during that time. Wala si Andoryu at saka si Big J, so hindi sila makakapag-push regardless. Pero diniretso nila, wala din sumilip sa mga sides. But anyway, decision making din ng Onyx ang umangat during that game. At makikita naman natin na tropa-tropa pa rin after a nice series like that. Ang sarap siguro mag-face bump. Ang gandang pinakita ng dalawang kupunan. And Andoryu in his first game here in MPL Season 13. After ng kanyang transfer in MPL, hindi man naging successful, wala man silang nakuhang puntos, ay nakita natin kung ano ang kaya niyang gawin sa liga na to. Kaya naman palakpakan pa rin natin ang Barangay Omega sa kanilang pinakita ngayong gabi ito. Ito yung Omega last night. Nakita natin yung lineup na to, Chantel.
agree ako sa'yo na parang same yung naging problem. The decision making ng bandang dulo, they tried their best na i-hard push na lang yung final push na yun. And Yeah. you said, tatlo lang sila, kulang sila dito, up against 4. That was a crucial backline flank kill na ginawa ni King Kong kay Okir. And I think yun yung mga kailangan i-fix ng Omega kasi ito na ba yung lineup na hinahanap nila na kayang pumalag. Ang naging problema na lang, the final call. Oo, men. Tsaka grabe yung parang Bermuda Triangle na pinakita doon. No? Di ko alam kung sino nag-goal sa inyo noon na parang pagpasok nila doon, napanigiran na sa 4 na kwarto. Pero ito na nga, punta na tayo sa ating host na si Hans at si Mara. Intense yung ating Game 2. Omega fought hard, but Onyx came out as the victor. Give him a round of applause. Congratulations. Congratulations, guys. Babasa natin yung microphone dito kay Kelra. Kelra, congratulations, and especially to Onyx Philippines dahil kung hindi nyo pa nakikita, Onyx PH just secured their playoff spot before the start of this match. So, Kelra, specifically for you, nasanay kami na madalas nahuhuli kayo na masecure yung playoff spot back then. Pero ngayon, ikaw yung isa sa part ng mga members ng team na naunang makasecure ng playoff spot. So, how does this mean para sa'yo na mas maaga mo siyang nakuha compared to the seasons before? Sobrang saya kasi una sa lahat, sobrang saya kasi, nga, maaga kami, basta ang advantage kasi nito, parang mas makakahinga na kami na maluwag ng maaga. Kumbaga hindi kami umaasa sa mga miracle na mangyayari tulad before na, tulad na sabi mo na dati laging, sa una laging bugbog, tas babawi na lang after ng pangalawang ikot. Mas ngayon, mas masaya kasi mas nakapag-prepare kami sa mga susunod na mga laban. They have a clear mind towards what's next. Congratulations, Kelra. Ito naman, Escalera. Oh, sige. Inom ka muna ng tubig. Kwentuhan mo kami, anong usapan? Anong usapan nyo kagabi after the loss last night? At paano kayo nag-reset to bounce back for the game today? Yung lang po, yung kung mga maliliit na detalye kung bakit kami natalo sa RSC. Ayun na yung mga napag-usapan namin. And yung nakalaban namin yung RSC, nakita rin namin yung mga weakness namin. Tsaka, ayan, medyo marami rin kami natutunan sa kanila. Ano pa dapat namin asahan ngayon na playoff secured na kayo? Kasi everyone's saying kayo yung super family. So what else can we expect from Onyx? Coach, ano daw expect ko? O sige, tulungan daw siya, tulungan. Call a friend, call a friend. Call a friend, call a friend. Yun nga, gagawin namin yung best namin as a family and papakita namin na yun nga, deserving kami dito. Coach, kanina, Ay, o nga you pala, had- congrats kay King Kong. First time for you shout out si King Kong, first time sa playoffs. Let's give him a round of applause. Tinan mo naman yung support from the team. Coach, kanina, you had a serious conversation bago mag-umpisa yung laban. You gathered the team. Ano yung sinabi mo sa kanila? Well, more on, yun nga, reminders kung paano kami kung bakit kami nananalo and yun nga, follow through lang. Reminders kung paano mananalo and follow through. And now we're gonna announce our MVP of Game 2. None other than, I want to hear from that side again kasi si King Kong ang Game 2 MVP. Congratulations, King. Gaya ng teammates mo na babanggit sa akin kanina ni Boss A that they were just cheering for you nung nasa likod sila kasi excited talaga sila to have you in the playoffs. What does this mean for you personally as a player? Para sa akin po, mas nakaka-boost po ng confidence para sa paparating na playoffs. Pero sa ngayon po, tingin ko po mas mag-focus muna kami sa mga susunod pa muna namin na matches para ma-secure yung top 1. Imbes na yung playoffs agad. Upper bracket. They're focusing on the upper bracket as well. So that is a very good sign. And it's really important now. Secured na kayo sa playoffs. Makakahinga na kayo. Once again, let's give them a round of applause. Congratulations to Onyx. You may now take your bow. And take your walk of victory. Onyx Philippines secured na sa ating playoffs pero ngayon ang gusto nila ma-secure yung upper bracket. Alam mo, ang dami sa kanila na medyo naninibago in this situation but I think they wouldn't have it any other way. A playoff win is something that they would look forward to. But now, one game at a time.
And we're also looking forward to what our casters have to say. We're gonna break it down for you. Casters, paso. Maraming salamat Mara and Hans. After that performance mula sa Onyx Philippines, kitang-kita kung bakit nga ba naglalaban ang AP Bren and Onyx Philippines doon sa ating top 2 slots. And congratulations to King Kong. First ever playoffs niya after 1 year in the league. Oo. Di ba? After 1 year, ito na, mararamdaman mo, kitang-kita mo sa kanilang body language, yung saya. Oh, iba talaga ang pakiramdam kapag first time mong makaka-playoffs. At dahil nga bumaba na ang max possible points ng Omega matapos ang 2-0 victory ng Onyx, playoffs secured na rin ang Echo at RSG. Grabe. 4 na teams na agad ang pasok sa playoffs. Dalawa na lang. Tsaka ano to, parang yung mga teams natin na nauna na talaga ay talagang paglalabanan pa yung pwesto nila pagdating sa bracketing. Ooh! Oh, wow. And this puts a lot of pressure for Blacklist International, Minana Evos, at pati na rin at TNC. So parang tatlo na lang And talaga. pati na rin ang Omega. Honestly, nga the, pala. the lower four. Oh, tsaka critical yan kasi yung wins natin, di ba, ang points na binibigay 3. So talagang neck and neck pa rin yung doon sa ating mga nasa dulong teams. Pero again, MVP natin sa naging laban was King Kong. At lahat tayong tatlo ay nag-agree na after ng laban na yun. In the words of Omi, grabe pumindot. Grabe pumindot. Si King Kong dahil yung itemization niya actually, itong item niya to is more on damage type na. Kasi kailangan nilang tapusin, kailangan nilang makaburst na yun yung mga final moments nung laban natin. Pero nagkaroon pa ito ng mga buy and sell moments dahil napaka-intense din nung laban natin. And dito makikita yung difference pagdating sa decision making sa late game. So makikita natin na for Omega, somehow dinictate nila yung laban. Pero kasi may mga team fights kung saan nandun sobra yung gigil to the point na parang nagiging makalat yung kanilang team fight. But we also have to commend dito yung naging performance ng Omega. Parang same siya with their performance yesterday. Still, Onyx dito yung pinaka-emotional stability nila pagdating doon sa hindi sila natataranta. Pag nagkakaroon ng set dito yung Omega, alam nila kung paano ka-counterin. And look at Super Frames during this moment. To the point na napilitan din si Ryota na hanapin kung nasan dito si Super Frames. And 21 minutes, ito yung magandang EG Boy ni Okir. At look at Super Prince and King Kong talagang fighting for the defense of their lives. Na even si Ryota ay talagang nag-shine during that moment. So this was a very crucial Minowan's Fury, but still makakakuha ng Lord ng moment na ito is gonna be a Smart Omega. Pero kasi ang naging trade was the push sa may bottom lane. Ito yung na-corner actually ng Onyx yung Omega. Kasi wala nga sila Jom nung moment na yun, pero parang tinry nila na tapusin na natin to, and presence of mind. Yan ang masasabi natin, and decision making for Onyx na talagang umangat dito sa ating laban. And isa sa mga dahilan din kung bakit nahirapan dito humabol yung Omega sa mga early to mid game is because of the emblem na rin ng isang Harit. So, Inspire, naka-cooldown reduction siya, tapos meron din siya dito mga items for cooldown reduction itself. And talagang yung pinaka-hero composition dito na side ng Onyx is gusto nila na matagal sa team fight, but at the same time, meron silang counter damage. So again, for King Kong dito, yung buy and sell ay nakita natin kanina during that time. Tapos naka-Hunter Strike and even the Blade of Heptasis. So even Gem ay naging maganda yung kanyang pag-counter against the players of Omega. Kaya naman may kita natin dito na talagang pagdating din dun sa may late game is kung sino yung mas may presence of mind to counter a set. Yun yung pinaka naging edge nung isang team. And speaking of counter sets, ang ating Sandbag dun sa laban na yon, Escalera with that 194.7k na damage taken, na parang sabi niya, ang sakit na ni Joe, ni Big J. So, gamitin ko na yung flicker ko para lang medyo maka-set ng Minowan's Fury. Talagang pinilit niya ng moment na yun. And look at this. Very beautiful pagdating doon sa damage taken for both our post vibes. Talagang sila yung naging front. But ito yung difference pagdating doon kay Andoria and even King Kong. So, kay King Kong, naging edge sa kanya yung mabilis mag-split push yung assassin user. Yun yung sinasabi, or assassin na jungle, yung sinasabi kanina ni Omi na kailangan din bantayan yung sides.
Pero dun sa side ng Omega, kaya mas madami sila nakuha Lord objectives no moment na yun is because of Andori na din with Eyes on the Prize. Parang kailangan nang kuhanin yung Lord. But Onyx again, Super Prince, grabe din dito yung mga pagpasok niya sa mga pokes, even yung Terrified against even Ryota. So napakagandang ML lang natin nakita from both teams at na-miss yata ni Kuya King Kong ang paggamit ng Assassin. Kaya ang kanyang gold per minute din ay 773. Most probably lahat ng mga pwedeng ikutan dito ng mga jungle ay naagaw din dito ni King Kong. So medyo sayang for Omega, nahanap na nila yung groove pero kailangan pa nilang gawing pulido yung kanilang execution pagdating sa late game at yun ang pinapakita dito ng side ng Super Family kasi pagdating doon sa mga very crucial moments, alam nila yung gagawin para napapaganda pa nila minsan yung ino-offer sa kanila ng aggression nung kabilang team. So, eto yung naging rotation ni King Kong, talagang wala, Nolan kailangan mo mag-focus talaga dun sa mga jungle area para din maging mas mataas yung retribution mo pagdating doon sa laban. So, magandang performance by Onyx and they're back again sa form na aggressive. Napaka-aggressive talaga na nakita natin.